Hi mga preni! Gusto mo bang magluto ng chicken cordon bleu? Subalit natatagalan ka sa proseso nito. Kung ganon, halina kayo at gawa natin ng paraan yan. At ile-level up pa natin ito na pwedeng panghanda sa mga iba't ibang uri na okasyon. At syempre bago yan ay bibili muna ako ng breast part. Ito kasi yung gagamitin natin dito. At 1 kilo ang binili ko mga preni. May buto pa ito kaya naman ipapatanggal ko muna. At akin din itong ipapagiling. Ayan at tapos na. At syempre pati buto ay iuwi ko din. Hinati-hati ko pa nga itong 1 kilo para 3 recipe ay pwede pang gawin. Kaya naman timbangin muna natin kung ilang grams ba itong natira. Ayan at 1 guhit na lang ang kulang para sa 500 grams. Hinugasan ko na ito pagkabili ko galing palengke. At lagyan natin ng kalahating tasa ng all-purpose flour, kalahating tasa ng breadcrumbs, 1 teaspoon of salt, and 1 teaspoon of ground black pepper. Gamit ang kamay ay hahaluin natin itong mabuti hanggang sa mag-combine. At para sa kumpletong listahan ng mga sangkap ay panuorin mo ang video hanggang sa dulo. Gagamit tayo ng sliced ham. Any brand ay pwedeng-pwede. Mga 4 pieces lang ang kukunin ko dito. At i-slice natin into small pieces. Takali natin para malaman natin ang tamang measurements. Ayan at 1 cup ham ito. At syempre meron din tayong cheese. Any cheese ay pwede nyong gamitin. Depende sa nais nyo. Pwedeng i-grate nyo rin para mas pino. Ayan bali mga 1/3 cup ito mga preni. Haluin ito ng at least 2 minutes hanggang makuha natin ang ganitong consistency. Ayan yung ganitong hindi siya lumalaglag. At mag-scoop tayo ng mixture ayon sa nais nating laki ng balls. 2 tablespoon of mixture ang gagamitin ko dito. Ito naman ay ipangkain lang namin mga preni. Kaya kayo na lang ang bahala sa laki ng nais nyong gawin. Hulmahin lang natin ito into a balls. Like this oh. Then ulitin lang natin ang proseso at pwede din namang pag ganito ang shape para may twist kayo. Ayan, tapos na. At kung hindi naman kayo nagmamadali, pwedeng ilagay sa ref ng 1 oras. Optional lang ito. Inilalagay ko lang ito para mag-set ito ng husto. Ayan. At meron din tayong 2 eggs. Ibit lang natin. Siyempre, may breadcrumbs din. Isawsaw lang natin sa egg mixture at i-dredge natin sa breadcrumbs. Super easy lang mga preni. Hindi ka na magpa-flatten ng chicken, 'di ba? At para naman hindi sayang itong natirang egg. Iprito natin yan, lagyan ng paminta at asin. Iprito lang at pwede din itong ulam. Walang sayang. Sa pinainit na kawali ay maglagay ng 4 cups cooking oil. O depende sa lalim ng pagpiprituhan nyo. Iprito lang ang chicken balls at iset lang ito over low heat. Iprito lang ito ng 6 hanggang 7 minuto or hanggang sa maging golden brown. Yan, over low heat lang yan. At pag golden brown na ay pwede nang hanguin. Ilagay nyo lang sa colander or kahit saan na pwedeng makabawas ng excess oil. At i-fry naman natin itong another shape. Same process lang ito. Super easy. At para naman sa masarap na sauce, tunawin ang 2 tablespoon of butter. At kapag nagbabubbles na, ay lagyan ng 2 tablespoon all-purpose flour. Mix lang natin until dissolved. At maaari nang ilagay ang evaporated creamer. Gradually add lang ito mga preni habang patuloy na hinahalo o hanggang sa tuluyang madissolve na itong flour. Ayan, at total of 2 cups evaporated creamer ang nagamit natin. At kung nais nyo naman ay makatipid, pwede yung 1 lata ng gatas ay dagdagan nyo na lang ng tubig para maging 2 cups siya. Lagyan ng salt and pepper to taste. Maglagay din ng grated cheese para mas creaminess ang ating sarsa. Dapat ganito yung texture niya mga preni. Hindi runny. At lagyan ng parsley, optional lang ito. Luto na ang chicken balls at sarsa natin. At maaari nang ililera ang mga chicken balls. Para naman sa ating paglalagay ng sauce. Ito yung egg na pakinabangan natin. At ibuhos lang natin ang sauce sa ibabaw. Ayan. At kung ayaw nyo naman ng sauce ay pwede din namang iserve na lang with ketchup. Tiyaran! O diba mga preni, napakasimple lang. Pero pwedeng pang malakasan. At pwedeng talagang ihain sa kahit anong uri na okasyon. Try na natin.
Huwag kayong kukurap mga preni. Wow, perfect! At bite size pa. Super sarap talaga. Try it na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan. Cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!